So yun mga karabas, ngayon ay pag-usapan naman natin yung unfortunate na nangyari sa Team Raptor dun sa Tagutaya, Palawan. So ngayon, hindi nila makwento mga karabas nung nandun sila sa laot. Sabi ko kasi kay Jemar, sige Mar, ikwento mo sa mga karabas natin kasi yan yung totoong pangyayari. Ulitin ko, binlog natin yung proseso dito kay Raptor para malaman ng mundo, malaman nating lahat na ano ba yung totoong buhay ng mga isda sa laot. Ano yung totoong buhay para mas ma-appreciate kayo, 'di ba? Para mas ma-appreciate tayong mga isda. Hindi yung kakain na lang sa pagkainan yung, 'di ba? Example, yung taga city. Kakain na lang, anong ulam natin? Isda. Okay. Hindi pong ganun lang. Ngayon, pag napanood nila kung gaano kahirap ulihin ang mga isda, ano yung proseso niyan bago makarating sa kanilang hapag, ma-appreciate nila. Ay, yung isda na yan, ganito hinuli yan, pinaghirapan talaga yan, di ba? Mas ma-appreciate nila pagkain sa harap nila. So ganoon yun, at mas may bigyan nila ng pahalaga yung mga isda. So kaya po natin yan binablog para malaman natin lahat mga karabas. So kasabay na yun, siyempre may mga pangyayari din na kailangan din natin ikwento pala. Yung mga pangyayaring hindi inaasahan sa laot, yung mga tao ka unfortunate yung mga unfortunate na pangyayari sa laot, ikukwento rin natin. Although sabi ko nga, nung nakaraan po na nasa laot sila, hindi nila may kwento ng maayos kasi nga nandun sila sa sitwasyon, medyo rattle sila, medyo kinakabahan, medyo worried, medyo shock, di ba? So ngayon, ipakwento natin sa kanila mga karabas ano ba yung totoong nangyayari, ano ba yung nangyari sa kanila doon sa Tagutaya, Palawan. Kwento natin, Kap. Yung mga karabas, ganito po. Unang-una po, pag sampa nila dito sa amin. Hindi, kasi mga karabas, ikwento ko yung buod muna. Saka mo ikwento Kap yung detalya, no? Ayun mga karabas, na-interrupt tayo nung makina ng makina ng motor nung bangka. Tutuloy natin yung kwento. So ganito yung nangyari. Pagpunta nila ng Palawan, siyempre doon naman tayo ng isda sa pagitan ng Mindoro at Palawan, pero napadikit sila ng konti sa Tagutaya, Palawan. So nahuli po yung bangka natin na hindi nila alam, hindi alam ni Kap, hindi alam ng kahit sino dito sa bangka natin, na meron palang naipasa na doon na municipal ordinance na within 8 nautical mile bawal mangisda ang dayuhan. Kumbaga taga doon na sa kanila pwede mangisda, So tayo nakapasok within, kasi po nakausap ko yung Coast Guard within 5.8. Kasi sabi nga ni Kap, napasarap daw ng Padawi. Medyo malayo sila nung umpisa kaso napadikit ba at hindi nila alam na bawal sa area. So in short, nahuli po tayo, nagsumbong yung ibang mangingisda, nahuli tayo. Ayun, kukwento na ni Kap ngayon kung anong pangyayari. Ganito po yung pagsampa ng Coast Guard sa amin. Tinignan yung mga papel namin. Ngayon, kompleto. Ngayon, sabi niya illegal entry daw kami. Dinala kami sa Tagutaya, Palawan. Pagdating sa Tagutaya, pinababa kami at kumuha sila ng mga nahuli naming isda. Nangingi sila, nasa 15 kilos. Ano mga isda, Kap, yung kinuha? Sari-sari, mga malaguno, sipi, mamsa. May mamsa pa nga doon, mga 7 kilos siguro yun. Malaki yung kinuha nila. Tapos yung namimili pa, yung original na isda. Original meaning yung suno, lapu-lapo. Yung natin, primera. Yung mga karabas, mga primera, yun ang ginahanap nila. Yun ang ginapili nila. Tapos baba kami, na-release na namin lahat, nakapag multa na kami sa ganun nga illegal entry namin. Nakapagmulta na, humingi pa ng kurudo at isda uli na sa 55 kilos. Ay sabi ko sa budigiro ko, timbangin bago ibaba. Yung tinimbang, isang 50 kilos at isang 5 kilo. Yung 50 kilos na yon sa PNP daw yun. PNP ang nagiling sa akin nun Kasi pulis munisipyo. Opo, pulis munisipyo. NPS.
Hindi, binigay ko naman po para wala rin masabi sa amin. Kahit medyo masakit rin para sa aming mga ngawel, siyempre doon lang kami umaasa para makabawi. Hindi, babayaran ko naman yun eh. Mas masakit sa akin kasi sa akin na wala. Kasi yun mga karabas, pag nasa bodega na, napakilo na nila at nalista na sa notebook, babayaran ko sa kanila yun. Kahit ano pang mangyari doon, tulad nyo nga, hiningi, babayaran ko pa rin sa kanila yun. Doon lang nga sana makabawi yung busing ko. Ayun, doon malungkot si Cap. Doon ako nalungkot. Ay di binigay ko po ang lahat para walang masabi sa amin. Tama naman din yun. Dayo tayo Siyempre, doon. dayo at hindi ko pati At nagkamali tayo. alam, nagkamali ako. Medyo napasarap kasi, ang ganda kasi ng Pandawi doon. Kako, para makarami rin kami, makabawi yung busing ko, ay yun pala may ordinansa sila. Ordinansa. Kaya pasensya na mga karabas. Pero at some point, ganito yan eh. Kung lalawakan natin yung ano natin lawakan natin yung pangunawa natin. Tama lang naman na yung mga municipal ano doon na magpasa ng ganung ordinance. Alam niyo kung bakit? Kasi ano ba ang main source of income ng Agutaya? Di ba, pangisda? Medyo bulubundukin yun eh. Hindi na konti rin niya, di ba? Tapos batuhan. Tapos isla siya. So in short, hindi makapagtanim ng palay. Hindi makapagpaprutas. So in short, sa pangingisda nabubuhay yung mga mamamayan niya. Mainly, no? Imagine niyo kung walang ganong, kung lahat welcome doon mangisda. Imagine niyo limang mas malalaki dito na nakaskasan doon pumunta. Araw-arawin yun. Kasi hindi naman bawal eh. Kung hindi bawal limang mas malaki dito. Eh, mga karabas, pinakamalito dito nakaskasan eh. Itong atin, ano? Yung malalaki dyan na 100 blokehan, 200 blokehan, 150 blokehan. 5 araw lang doon na 5 bangka. Sagad yun. Ubus yun. Diba? Yung mga taga doon wala na mahuhuli. Yung mga taga doon wala na mahuhuli. Wawa naman yung ano. Actually yung ordinansa na yun, hindi natin masisi yun eh. Maganda yun para sa kanila eh. Para sa mga mamayan niya yun. Pinoprotektahan lang ng Agutaya yung mga mamayan niya. Which is fair. Fair yun, tama yun. Ako walang ano doon. Walang hinanakit tayo sa ganung ordinansa. Lawakan lang natin, pangunawa natin. Huwag tayo maghinanakit masyado. Ang medyo masakit lang ng konti eh. At diba, yun mga karabas, in short, kwento natin. Tawag sila Jmar sa akin ng ano. Bumabuti, may signal na no. Nag-chat sa akin. Alam nyo ba, nagtatrabaho ako noon sa bahay, sa office. Si Misa Raba sugod sa akin. Talagang naghihingal-hingal pa. Ang una ko po kin-chat na doon si Mrs. Charlene at tapos tinawagan niya po si Mrs. Sarabas. Oo, yun. Tinawagan niya. Sabi, nahuli daw si Raptor. Ha? No? Bakit? Ano nahuli? Eh, ako, ang confident ako na legal naman tayo. Legal yung pangisdaan natin. Actually, mga karabas, isa sa pinaka-legal na pangangawil ng uri ng pangisdaan itong kaskasan. Kasi kawil yan eh. May laban ng isda. I mean, ibig ko sabihin may laban ng bahura. Kung ayaw magdawin ng isda, wala kang magawa eh. Diba sa putok, pag yan ay pinutok o kaya ginanyan ng lambat, ay kahit na maarte yung isda na yan, dala yan, diba? So ang kaskasan ang pinakaligal mga karabas. So in short, ano ako nun, confident ako na hindi mo, bakit mahuli? Laki ng question mark sa akin, bakit nahuli? Illegal tayo. Kompleto papel lahat, papers ng mga tao, papers ni Cap, itong bangka kompleto, pinaghirapan natin yung mga karabas. Nilwas pa natin sa Batangas yan. So, bakit ganun sabi ko? Ayun pala yun na nga, pasok sila sa restricted area na, sa may municipal ordinance. So okay, goods tayo dun ano? Goods tayo dun. At kinumputan sila ng penalty. So yung kaakibat na parusa dun mga karabas, first offense ay bayad po. Nagbayad po ako ng 45,000. So agad-agad pinrepair namin ni Misa Rabas yung 45,000, ginikas po namin sa kanila sa kayo ba yan? Taga-munisipyo yun? Ginikas yun? Hindi, sa ano po yun? Sa tindahan lang yun. Sa tindahan lang? Okay. So nagpa-gcash po ako doon agad-agad, tapos na-encash nila, nabayaran nila, nagbigay naman ng resibo yung munisipyo in fairness. So na-receive ng munisipyo. So good side doon, walang problema doon. Ang medyo may sakit lang ng konti sa akin, medyo may kuret ng konti.
hindi ko alam kung ganun talaga yung kalakaran po ng mga nasa otoridad natin, di ba? Okay lang naman mang-amot. Okay lang naman mang-amot, manghingi ng konti. Pero yung 60 liters ang hingiin, mabigat-bigat na rin. Libo rin eh. Dalawang container na 30 kilos. Bakit? Wala ba tayong budget? Ang gobyerno? Para sa pang-crudo nila? Meron, bro. Meron. Meron ba yan? Meron. Imposibleng wala kasi yung binabayad ako, taxpayer ako eh. Taxpayer ako, YouTube, yung mga business ko dito. Binabayaran ko lahat ng tax yan, legal lahat yan. Masakit para sa akin bilang taxpayer na bakit wala bang budget yung otoridad natin para sa crudo nila at nanghingi sa atin ng crudo na actually hingi na obligatory yun eh. You are obliged to na sumunod 60 liters. Medyo masakit mga karabas at hindi lang yun, nasa 75 kilos na isda. So kumbaga na-penalize na tayo eh. 'Di ba? Bakit naman ganoon, 'di ba? Nagbayad na tayo ng tama. Hindi na natin sa tamang proseso ba? Nagkamali tayo, okay, accepted natin 'yon. Nag-sorry tong mga tao po natin dito, si Cap, si Boy Pitik. Todo sorry yan sila, sabi nila sa akin. Pero, 'di ba? Tapos nag-penalty tayo ng 45,000, which is yun yung nasa legal natin na pamamaraan. Pero bakit gano'n, no? Meron pang mga ganong side bit ba na 75 kilos mga karabas na isda. Hindi basta-basta yun. Maghapong pinangawil ng mga tao natin yun. At yung presyo nun ay pinili yung primera. Ayaw nila gustong local, gusto nila puro original. Ayaw yan. Gusto nila mga ayaw nila putihan eh. Mga karabas, pag sinabi kasing original, yun yung mga primera, mamahaling isda. Pag yung local, yung ibang medyo mamurahin ng konti, maputi-puti. Ayan. Ayaw namin yan, gusto namin yung original. Talagang pinamili pa po. Hindi po napakahirap pulihin sa amin nga, pero under size siya, ayaw. Ito namin naman, ito lang, kunti lang. Big size talaga. Gusto malalaki. Yung malalaki yung ginahanap niya. Malalaki talaga hinahanap. Alwatin ko mga lahat. Coast Guard at MPS. Municipal Police. Dalawa sila. Asuman pa oh. Sila yung nanghingi ng Sila yung nanghingi. ng mga isda ng Okay man lang manghingi ng pang-ulam-ulam eh. Hanap na lapu-lapu. Bigyan ko ng lapu-lapu na Pang-ulam-ulam. ayaw. Hindi, baka sabi pang-ulam naman iga namin yan pero isang linggo. Pinigyan ko ng lapu-lapu, senyorita, lapu-lapu rin yung ayaw. Ayaw. Hindi yan yung original. Malalaki. Sana po nabusog kayo ng Team Raptor mga sir no. Sana po nabusog namin kayo. Oh, 75 kilos po. Mabusog lang po kayo doon, masaya na kami. Okay na. Pasensya po ulit at nakapasok kami sa inyong Pasensya na po, nakapasok kami pero pinagbayaran naman namin yon in terms of penalty, yung legal na pamamaraan. Nagbayad tayo 45,000, di ba? 45,000, masakit-sakit sa balat yun. Masakit-sakit sa balat. Mabuti na lang si Ma'am Flora Mina naman ay nag-ambag ng sa akin doon, ng 11,000. 11.5. Sabi niya ambag ko daw, 'di ba? Na hindi naman dapat ambag kasi kinamusta niya kayo. Kinamusta niya kayo eh. So nakwento ko, nabanggit ko na actually po pabalik pa lang sila kako sa laot. Kakaalis lang nila Agutaya, nadali sila kako doon ng binento ko. May nagpadala ng 11.5 pang-ambag niya daw. Ma'am, thank you po. Thank you so much po. At yun, mga karabas, ito kung natin, isipin natin. Sige, nagkamali tayo. Accepted natin yun, mali talaga, kamali tayo doon. So pasensya na po, patawad. Wala naman tayong pinaglalaban na di ba, nagkamali talaga tayo Pero yun nga, pinagbayaran po natin sa legal na paraan, bayad po tayo. So yun na yung dapat, di ba? Pero yung nawala sa atin, alam niyo kung hindi lang naman yung crudo na 60 liters, hindi lang yung 75 kilos na isda na mga original na first class, hindi lang po yun nawala Naabala tayo ng 2 days. So 2 days nang konsumo tayo, tapos 2 days na nalusaw yung yelo. Kung yung pinangawil natin, baka naka 400 kilos pa tayo. 300 sabihin mo na kilos yung 2 days na yun. Di ba? So malaking sayang yung pagkakataon. Kaya pero sa kabila ng pangyayari na yun, naka pa rin kayo Total, naka 1 tonelada. Palakpakan nyo pa rin ang sarili nyo. Pa rin tayo. Positive pa rin, positive.
tagod, bumawi. Bumawi na, buti nga nakabawi din kahit bawi na nakabudyok. Kung wala, kunti na yung huli. 30 kilos pa lang, nauli pa kami. Buti nga nakarya ng 2 araw, may bato pa. Ayun, kaya nakabawi-bawi. Nakabawi-bawi. Pero sayang yung 2 days na yun. 2 days na yun, sayang yun. Hindi lang yun yung nawala sa atin, yung opportunity. Kung tawagin yun, opportunity loss. Yung oportunidad na dapat kikitain mo or mahuhuli natin na isda, nawala yung opportunity loss tawag. So sayang mga karabas. So, ganun pa man, sabi ko nga 'di ba, kaya namin 'to kinukwento, kaya namin pinapag-usapan, kaya namin sinishare sa inyo mga karabas para ibahagi sa inyo yung totoong buhay ng mangingisda sa Kaskasan, Bangkang Kaskasan. At totoong buhay nung may-ari din ng Kaskasan. Dahil kapag may mga ganyang pagkakataon, nalulugi talaga yung may-ari ng Kaskasan mga karabas. So kaya naman yun namin sinishare sa inyo at kinukwento. So ngayon natutunan nyo na may ganun palang mga ordinansa, ano? Siguro yung mga may idea sa atin sa pangisdaan, alam na yun. Yung mga may alam dyan. Pero yung iba natin na hindi alam yung ganung proseso, ano nila, aware na sila ngayon na may ganun pala municipal ordinance na within that range, with that given mile, ay doon nga 8 nautical miles na bawal, na para lang sa kanila, which is okay yun, fair yun. So anyway, sabi ko nga, pag nilawakan natin pag-isip natin, okay lang naman yun para yun sa mga mayan yun. So wala tayong problema dun. So ayos lang, good job Agutaya Municipality, ayos naman, walang problema dun. Kapag bayad naman tayo legal, okay naman yung pakitungo. So may mga hinaing lang tayo talaga na gano'n. Yun lang naman mga karabas. Napapagkwentuhan lang naman, di ba? Kaya nga sabi ko, sana nabusog sila natin. Masaya na tayo doon, di ba? Ano Kap? Ano sabi mo Kap? Ano sabi mo? Babalik pa ba tayo doon? Hindi na ako Huwag na. Hindi na ako makabalik doon mga karabas. Tayo doon, iwas na tayo. Sa iba naman. Sa iba naman? Sa iba naman tayo. Karabas. Hindi, wag na. Hindi. Assignment natin Kap. Assignment natin ha. Alamin natin talaga yung, kasi bago lang tayo. Alamin natin yung yung municipality doon na may bawal na gano'n. Bawal dumikit. Huwag tayong didikit na within 10 nautical miles, kwentahin nyo yung distansya, huwag na kayong dumikit. Pag itong bahura na to pasok sa within 10, huwag na. Madali tayo dyan. Kasi pag yung mga ganong mga karabas, pag alam nung mangingisda yung karapatan niya sa area niya na bawal ang dayuhan doon, susumbong yan kagad. Sumbong yan. Ay may signal eh. O kaya kayo sinibatan ng ng MPS tsaka Coast Guard. Kaya kayo titrabaho dahil may nagsumbong. So ganun lang, okay lang naman yun. Fair yun. Patas yun. Patas na laban yun para sa mga tao doon. Accepted naman natin nagkamali tayo. Bawi-bawi na lang sunod. So ganun lang. So abangan nyo mga karabas yung paghango natin na to at pagbenta sa channel, Harabas Channel, tsaka sa Miis Harabas Channel. Ibenta namin yung iba mga mura natin isda. Tapos yung iba natin, padala ulit natin sa Manila para makatikim kayo mga karabas na mga nasa Manila, mga nasa city. Ayun, thank you sa inyo sa effort. At alam ko naman na mga pagod na kayo, pwede na kayong bumiyahe muna pa uwi. Tapos bukas hango tayo. Sige, palakpakan muna sa sarili natin. Okay. Maraming salamat. Ano na, mahirit ka pa? Ay, nakadamos. Ay, nakapwesto sa pistuhan niya. Gamantika. Gamantika. Taga sir magpaliwanag sir. Ang galing magpaliwanag. Galing. Maraming salamat kay Boss Jeff. Damis ka talaga sir.